Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating itutuloy ang series na The Power of Vision. Vision builds the future. So, Nehemiah chapter 1 verse 3, sabi rito, "They said to me, those who survive the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire." Sa Tagalog, sumagot sila, "Kawawa naman sila roon, hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin iyon." So si Nehemiah is hari siya. And yun nga, nasasakop yung Jerusalem. Kumbaga parang uh, uh, nawawasak yung Jerusalem, and ayun, naawa siya to the point na naiiyak siya dahil sa kinahihinatnan nung lugar na iyon or nung bansa na iyon. Yun nga, parang talagang nga siya. Kumbaga, yung problema ng bansa ay talagang yung problema ng Jerusalem ay para talagang tagos sa puso niya at problema niya yun. Kumbaga parang yun nga, sobrang halaga sa kanya nung nangyayaring problema na iyon. So sa teaching, unang-una punta tayo sa unang katuruan. Ang sabi rito, vision is born out of problem. So si Nehemiah ay kaya siya nagkaroon ng vision na maghari or gumawa or maging siya ay dahil nga nakikita niya yung problema ng Israel, yung problema ng lugar niya. Kaya nagkaroon siya ng vision na maging hari, ganun na magpalakas, something like that. So vision is born out of problem. Kaya tayo nagkakaroon ng pangarap. Kaya tayo nagkakaroon ng gustong matupad, gustong gawin sa buhay. Kasi unang-una may problema muna. Napakasimple, kunyari, mahirap ka. Problema. Dahil sa problema ngayon, nagkakaroon ka ng pangarap. Nagkakaroon ka ng pangarap na makapagtapos, na magkaroon ng magandang trabaho, na magkaroon ng marangyang buhay. So, vision is born out of problem. Kaya ka nagkaroon ng pangarap kasi may problema muna. So sa ikalawang teaching, ang sabi, vision sees the solution to problem. So kapag tayo may vision, kapag tayo ay may pangarap sa buhay, kapag tayo ay may gustong makamit sa buhay, ito yung solusyon, ito yung nagbibigay solusyon sa atin. Dahil nga kaya ka nga may pangarap kasi may problema, kaya ka nagkakapangarap, and yung pangarap mo na yun rin mismo yung solusyon. Yun din mismo yung magsisilbing tagalutas ng problema na yun, yung vision mo na yun, yung pangarap mo na yun. So sa ikatlong teaching, sabi, vision rallies people to a common goal. Kapag tayo, may vision tayo, hindi mo lang sarili yan. Dapat may kasama ka dyan. Dapat teamwork yan. So for example lang, ikaw, magulang ka, tatay ka, dapat may vision ka na gusto mo maging ganito yung pamilya mo, gusto mo maging marangya yung pamilya mo, maging mabuti yung pamilya mo. Hindi lang ikaw yan. Dapat kasama sila. Dapat nagti-teamwork kayo, nagtutulungan kayo. Kunyari, ganun, kausapin mo yung pamilya mo o kausapin mo yung kasama mo sa bahay na may vision akong ganito, na maging ganito tayo, maging masaya tayo, maging marangya tayo. So kumbaga, hindi lang ikaw, hindi mo lang yan trabaho. Kaya kailangan mo yung sabihin or kailangan mo ng katulong, kailangan mo ng ka-teamwork. Ganon. So sa application, punta tayo. Paano nga ba natin ito may a-apply sa ating mga buhay? Unang-una, take problems as opportunity. So yung mga problema, hindi dapat natin yan nakikita or tinitingnan bilang hindi natin nakikita bilang hadlang sa ating buhay or pasakit sa ating mga buhay. So, dapat yung problema, titingnan natin yan as opportunity. As opportunity na mag-grow, as opportunity na maging mas mabuting tao, as opportunity na mas maging malakas. So, ganun mo dapat titingnan yung problema na yan. So, sa ikalawang application na sabi, find solution from God. So, yun nga, may problema ka, may problema tayo. And dapat,
And ang problema may solusyon. And yung solusyon na yon dapat hinahanap mo kay Kristo. Hinahanap mo sa Panginoon. Lord, ano bang gusto mo? Paano ka ba malulutas ito sa paraan na ikapupuri mo? Ganun. So, kumbaga, find solution from God. Humingi ka ng tulong sa Diyos para masolusyonan mo yung pinagdadaanan mo or yung problema mo. So, sa ikatlong application na sabi, rally people towards vision. Rally, hindi ibig sabihin na yung mag-rally ka sa labas or mag-ano. Kumbaga, isama mo. Kumbaga, yun nga, dahil nga sabi ko nga kanina, hindi ka mag-isa. Hindi ka mag-isa dyan sa pangarap mo. May ka-teamwork ka. May kasama ka dapat. So, rally people towards the vision. So, ang trabaho mo, maingganyo or i-encourage yung mga tao sa paligid mo na magsama-sama kayo sa vision na yun, na magsama-sama kayo sa pangarap na iyon, sa kabutihang iyon. So, yun lang. Napakarami ko natutunan sa araw na ito. Maraming salamat. Glory to God.